Good day, another vlog na naman tayo mga kabong So for today's video, ito, napapanahon to. Although marami nang gumawa ng ganitong content, pero kailangan talaga yung ganitong spread out yung ganitong awareness para alam mo din yung gagawin mo. Kasi maganda yung ginagawa ni Ferdinand, Ferdinand ba to? Si Mangusin, na yung mga katangahan niya, pinapublish niya dito sa social media. So tayo mga nanonood, tayo mga netizen, tayo mga normal na tao, magiging guide natin yan na wag natin gawin yung pinagagawa niya. And tinest ko din itong ating Rode na NT-USB Mini na bagong bili natin na So tatanungin ko kayo mamaya kung okay ba yung audio, no? Kung nag-improve ba. Dahil ito talaga pang talaga to, pang podcast talaga to. So ito na yung kay Norman Mangusin Ito yung kanyang reaction nung nalaman niya na revoke na yung kanyang lisensya. So yan, panoorin natin ang pinakagwapo at trilyonaryong Pilipino sa balat ng Earth. Magandang hapon. Magandang hapon din. Masabang balita para sa akin. Buti na lang sa ilang. Nirevoke na lang tuluyan ng LTO ang aking lisensya. Yung buti naman. Okay. Di wow. Di wow. Revoke nyo na. Revoke nyo na. Revoke nyo na. Parang galing sa galing sa ilong yung pero deep inside yan, yan, sakit yan. Pero mo, 40, pa lang si Mangusin, 46 pa lang to Kasi kahit gaano kadaming kotse mo, kung may kotse man siya, ganon din, hindi mo rin madadrive, hindi mo may enjoy. Sayang yung mo, yung pera, no? Hindi mo may enjoy imaneho sa kalsada, iyabang, 'di ba? Mababawasan yung yabang mo diyan. Pero ibang level tong taong to. Imbis na mag-comply, walang Diyo kung ano na pang pinagsasabi. Yusek Lakanilaw. Ang galing mo talaga. Wala man lang pagkakataos sumagot Kahapon, show cause order, supposed to be. Sasagot kami ngayon. Nagpe-prepare na kami. Bigla ka namang naglabas na revoke na. December 4, pinapapunta ka doon kasi ngayon, ginagawa ko to 6 ngayon. So 5 kahapon. So nung 4, inano ka na, in-announce na, binigyan ka na ng notice, no? Yung kasing ganito, bibigyan ka talaga ng hard copy ng notice niyan. Kasi, ipapadala nila sa mail or ihatid sa kanila sa bahay nila, dun sa known address, dun sa lisensya. Pero ang kaso kasi ni Norman, hindi kasi to nag-i-stay sa isang lugar, palipat-lipat. Sinisingil na kasi hindi nakapagbayad ng renta. Kaya ayan, imposible hindi yan binigyan ng hard copy. LTO yan may mga abogado yan, syempre. It's a matter of provision, no? Provision yung lisensya, hindi naman yan rights na pwede mong i-assert. Kailangan mo talagang mag-comply sa gobyerno. Kasi anytime, nakalagay din naman yan sa sa pinirmahan mo bago ka kumuha ng lisensya, yung provision niya, anytime pwedeng kunin ng gobyerno yan. Ang galing. At saka wala akong na-receive na show cause order Galing mo Meron. Magkita tayo, tayo mo kaso, pati sa ombudsman, kakasuhan kita. Abuse. Ito na. Pati si Lakanilaw, siya nakakasuhan. Yung mga kaso kay MG kaya, kamusta na? So power ka. Pero ang tanong ko yung sagutin mo, Lakanilaw. Bakit nyo hinayaan na yung sasakyan ko na naka-alarma ay mai-transfer sa ibang pangalan? Bakit mo hinayaan ganun? Hindi naman siya ang niyan. Wala pa naman siya bago lang LTO chip yan. Ito naman si manisi kung wagas. No problem, di na ako magmamaneho. Hahire na ako ng driver habang buhay. Bibili na rin ako bago sasakyan, syunga. Nasyunga pa nga. Ay, nako. Sige.
Ganda na action mo, ha? Mabilis Di nga ba eh. dapat, matanggap ko yung show cause? Hindi ko pa natatanggap, inihintay ko yung formal na show cause order mo. Wala pa ako natatanggap, revocation na agad ng license ko. Sa'yo na! Mhm. No problem, di wala na akong pagod ngayon, di na ako magdadrive. Di ba? Ano yan, reverse psychology niya yung sarili niya. Katotohanan, wala naman siya talagang kakayanan na magbayad ng driver or nor bumili ng sasakyan. Reverse psychology niya lang. Baga ano na to eh, parang si Norma Musing kasi parang ano na to, yung parang sobrang durog na. Pinangatawanan niya na talaga yung ano niya, yung pagkadurog niya dito sa social media. Yung kay MG nga na mga rebuttal. Dagdag na nga lang ng tao na driver ko. Tama na, may edad na ako eh. Hanap na lang ako ibang driver. Sige. Yan ang gusto mo. Okay, fine. Call ako. At least sa akin, hindi ganong masakit. Hindi lang ako pwede mag-drive. Passenger na lang ako. Bibili na lang ako bago sasakyan. Yun. Yun na yung worst. Okay. Ikaw. Kupil ka talaga lang kanilaw. Oo. Trigya ka. Paliwanag mo bakit yung nakaw kong sasakyan na transfer. Bukod doon bukod doon. Ang daming problema ng LTO. Di wagwagin natin araw-araw. Nagiging ano pala to, sumbungan ng bayan. Tingnan mo, dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng LTO. So, bubutasan yung LTO. Parang hindi kasi ganun yung ang tamang mindset pagdating sa sa kalsada or sa totoong buhay. Kasi pag nasa kalsada ka, you ought to wear the helmet, mag-comply ka. Una-una sa safety mo din 'yan at para din sa safety ng iba, para hindi ka makadisgrasya. And bakit silipin mo yung ibang issue ng LTO, 'di ba? May sariling proseso 'yon. Yeah. Ay, nako. LTO naman ang pagtitripan natin ngayon. Pinagtripan pa nga. Hello, Boss FLM. De Calibre, shout out sa boss. Po sa boss. Busabos. Wala na ho ako lisensya. Revoke na ho. Fine. Thank you. Ano ikakaso ko kay Lakanilaw? Marami. Maraming kaso yan. Yung sasakyan ko, nakaw, naka-alarma, may SPG report, kompleto ko na report, bakit na i-transfer sa ibang tao? Ibig sabihin, hindi sila nagtatrabaho. Yung mga matitinding problema, hindi nila ginagalaw. Dahil nagtitrending ako ngayon, okay, sumakay sila. Okay, fine. Good. Di ba? Ilang buwan na trending to si tagal lang trending to eh. 3 months, 4 months yata trending to si Mangusin sa social media. Gawa nga nung kay MG. Sabi ni Tapper, tama, kasuhan mo yan, FLM. Wala na silang ginawang tama. Di ba? Kasuhan talaga. Abuse of power. Bukod sa abuse of power, sobra. Wala pa ako natatanggap na wala pa ako natatanggap na show cause, formal na show cause order para magpaliwanag. Nag-post sila sa Facebook, vlogger, wala naman sila nilagay na pangalan. Go yun, alam mo naman yun eh. Kaya nga nilagay sa social media na tawag nito, yung blurred yung yung image. Kasi syempre nag-iingat din yan sila. 'Di ba? Nag-iingat din yan sila. For sure, pinadalan ka ng hard copy ng kasi may kakilala ako may personal akong kakilala na show cause order din siya ng LTO for some violation ng batas ng LTO, and nakatanggap siya ng hard copy. Yung sobre pa nga is pinadala mismo ng LTO personnel sa kanyang bahay doon sa known address niya sa kanyang lisensya. Di kasi palipat-lipat kasi ng kumag na to eh. Then, pati, pansinin mo si FLM. Rhetoric, pabalik-balik yung kanyang diskusyon. Pabalik-balik. Ngayon, revoke na yung lisensya ko.
dahil tinamaan siya sa sinabi ko. Totoo naman. Oh, bakit yung mga encumbered na sasakyan? Ang daming encumbered na sasakyan. Oh, na itatransfer ng LTO sa ibang may-ari, encumbered pa yon. Oh, LTO. LTO, magsalita kayo. Ganito yan, ano, kasi nasa credit and collection ako, nasa motorcycle industry akong tatrabaho, and once upon a time, naging liaison officer din ako sa LTO. So, isa sa requirements ng transfer of ownership is HPG clearance. And yung encumbered na yan, para mawala yan, mag-i-issue, ibibigay sa'yo yung chattel mortgage. Kasi sa chattel mortgage, ang tawag na release of chattel mortgage, ibig sabihin na tapos na ang utang. Okay? Pagkatapos nun, pupunta ka ng Register of Deeds, papakancel mo yung encumbrancy. And then, pupunta ka sa BIR, and then attachment mo yon sa LTO with the HPG clearance. May ano pa yan, may stencil pa yan, and everything. So, yun yung requirements. Itong kay Mangusin na complain, sige, ano natin ito, pag-usapan natin, ano. Ako okay na. You already did your worst. I have my worst. I accept my fate. What is my fate? I cannot drive no more. And my license is revoked. Fine. I accept it. But, you know, what is unacceptable? Hindi pa ako nakakatanggap ng show cause formal na show cause order. Kahapon ko lang nabasa, Facebook pa yon, wala pang nakalagay na pangalan. Okay, yung muka ng vlogger na sinasabi mo, naka-blurred. Hindi ko matukoy kung ako. Ooh. And then, ngayon, to prepare para sasagot sana kami, antimano, ngayon lang, nirevoke nyo na lisensya ko. Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Nakalagay nga dun sa yung December 4, no, na pag di ka pumunta doon, inaalis mo yung karapatan mo na marinig yung panig mo. Hindi ka pumunta. Diba? Ikaw yung kupel. Mangusin. Ikaw yung kupel talaga. Literal yan. Diba? Ngayon, ang sagutin mo, bakit yung sasakyan ko na naka-alarma? Naka-alarma. Bakit na i-transfer sa ibang pangalan? Gusto mo ipakita ko sa iyo lahat na ebidensya? Sige, Sandali. sige. Maghintay ka. Ayan. Dito tayo. Punta tayo dito sa may sa Facebook. Meron ditong ito yung ano niya. Ito yung sinasabi niya, no. Meron ditong August 14, 2025. So sa letter heading sa baba, yung date sa formal letter kasi. Siyempre may heading yan ng ng sangay ng gobyerno, HPG nga, PNP. And then date, and then yung buod ng So meron ditong August 14, 2025, So meron ditong yung ang tawag nito, meron ditong details ng details. Ewan ko dito kay Mangusin, ba't pinapakita niya itong mga ganitong klaseng sa social media, May details, may engine na, may chassis number. Ayan. May nakalagay dito, registered owner, Francis Leo Marcos. Ayan. Daw. Circumstances of loss, stolen while parked unattended. Since, ito matindi. Ito. Since 2019. So paano nangyari yon? 2019, nangyari yon. 2025 na ngayon. So 6 years yung gap bago mo siya dineclare. So in between nun, yung nalipat yon o ano may incumbency whatever dyan, legal yon kasi wala naman yung alarm na yan eh. Na ako sa radio voice alarm eh. Ano ba yan? Papakinggan mo. Tatawag ka sa sa HPG, papakinggan mo yung lahat ng naka-alarm. Hindi ko rin gets to eh. Pero nonetheless, yung pinagsasabi ito ni Norman, parang katangahan, malaking katangahan. Parang parang ginagawa niya yung ganito. May bulong-bulungan nga na kay Ben Chong, kay Chong to kay Ben Chong tong Mercedes-Benz na to. Na inangking niya di umano, tapos dineclare niya na nanakaw, para i-justify sa sarili niya na meron siyang ganyang klaseng sasakyan.
Pero itong kay Norman Mangusin talaga, no? Nakaka-amaze yung mga ganitong klaseng tao. Nakaka-amaze. Kasi bat-bat na ng kasinungalingan sa social media, and yet ang lakas pa rin, ano yun? Makukulong to kay MG, di ba? Ang daming kagaguhan na pinagagawa, no? So sa atin dito, kapag magbebenta ka ng sasakyan o kung bibili ka, no? Double check, no? HPG, kailangan may clearance, hawak mo 'yon. Walang alarma. And then yung incumbency, pag may encumbered na nakalagay, yan ay utang. Okay? So kailangan mo ng release of chattel mortgage. Kung may release of chattel mortgage, nakanotaryo, goods yan. Pero maabala ka pa niyan, pupunta ka ng RD, Register of Deeds, para ipa-cancel yan. Para pagdating mo ng LTO, pagpa-transfer sa pangalan mo, tanggal na yung incumbency. Anyways, sa mother file naman yan, matitrace naman dyan kung ano yung movement ng mga galaw. Kailan na transfer, ganyan, everything. Sa mother file yan ng sa LTO. So ayun, kumusta yung sound ng ating mic, no? Rode NT USB Mini. Ito. Affordable naman siya. Para lang ma-upgrade lang natin yung ating audio quality, ika nga. So yung video, acceptable naman yung video. Malinaw naman na siya, no? And yun lang, kung gusto mo yung content for today, si Mangusin, dapat talaga makulong tong taon to para tigil na eh. Pero tingin ko, gugustuhin pa ng mga vlogger na tuloy-tuloy tong si Mangusin para magatas, no? Gatas. Marami natutulungan si Mangusin in different way. So yun lang, see you on the next video mga kabong. Alright.